Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa atin pong mga panauhin. Good morning po sa mga seniors na nasa ibaba po at ganun din po sa atin pong mga manonood sa YouTube. Bago po tayo magpatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, inanyahan ko po muna ang bawat isa na yumuko at tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, minsan pa narito kami sa inyong harapan, nagpapakumbaba. Nais naming mangusap kayo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga salita, Panginoon. At naway maunawaan po naming lahat ang mga bagay na amin pong mababasa at mapapakinggan. Naway kumilos ng malaya ang inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At nawa maunawaan po naming mabuti ang mga aral at mga salita, Panginoong Diyos, na magmumula po sa inyo. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita, itago niyo po ako sa inyong likuran, at kayo lamang, Panginoon, ang siyang maitaas, madakila, at maluwalhati sa lahat ng aming gagawin. At patuloy na sa inyo namin pinagkakatiwala ang mga nalalabi pa naming oras sa buong gawain po namin ito. Kaya't kayo lamang, Panginoon, ang siya naming tinataas at itinatanghal. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Nung nakaraan pong linggo, napakinggan po natin yung napakaseryosong tema po na may kinalaman po doon sa malawakang usapin patungkol po sa death penalty. No? Pinakamahalaga ay napakinggan natin at nakita po natin kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos ukol sa temang ito. No? Tayo bilang mga mananampalataya, isa sa mga paalala na maaari nating makita o na dapat po nating malaman ay bilang mga Kristiyano, hindi lamang po tayo pinapangunahan ng atin pong nararamdamang mga emosyon. No? Tinitignan po natin ang katotohanan, no? At namumuhay po tayo sa pamamagitan lamang ng buhay na salita ng atin pong Panginoon. No? At bagamat wala naman pong sistemang perpekto sa mundong ito sa kasalukuyan, tayong mga mananampalataya ay tinatawag pa rin po ng Diyos na mamuhay ng tapat at ng matuwid. No, ayon po doon sa buhay na tinawag tayo ng Panginoon. No? Kailangan nating ipamuhay ang katotohanan, ang katwiran, at ang hustisya sa lahat ng bagay upang ang Diyos ay maparangalan at ang Diyos ay maluwalhati. No? Konektado lamang po doon, ngayong umaga atin pong tutunghayan ang isa din pong medyo mahirap na tema. No? Ngayon naman may kinalaman sa kasamaan, no? O evil kung tawagin nga po natin. Makikita naman po natin kung gaano kasama na po talaga ang kasalukuyang buhay ng tao. No? Ang mundong atin pong kinalalagyan at kung paano ang human condition of suffering becomes worse and worse. No? At itong katanungang ito, ang pagkukwestiyon ng ideya ng kasamaang ito, ang siyang talagang nakakatameme ng maraming tao. No? At kung minsan kahit naman ang mga mananampalataya. Kasi ang hirap pong sagutin, no? Ang hirap pong isipin bakit nga nagpapatuloy ang kasamaan, no? Bakit nga ba napakasama ng panahon po natin ngayon, no? Hindi mo kailangan balikan ang mga matatagal na mga pangyayari sa nakalipas na panahon, kundi kahit sa pangkasalukuyan makikita mo po, no? Recently, kung kayo po ay updated, ay makikita nyo po yung nangyari sa bansang Israel at kung paano sila inatake ng Hamas, isang teroristang organisasyon na nagmumula o nakabase po sa Palestine. No? Ang punto dito, no, bago pa natin pag-usapan ng mas malawakang talakayan ng politika ukol po dito dahil masalimuot po ang usaping ito. Sa pinakasimple, makikita mo ang pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Kung paano ang tao ay pinatay, kung paano ang tao ay pinahirapan, kung paano ang tao ay nagdurusa sa maraming pagkakataon. At again, isa lamang po ito sa mga halimbawang atin pong makikita sa kasalukuyang panahong ito. No? Siguro ang isang napakahalagang tanong, lalo na po para sa ating mga mananampalataya, ay bakit ito hinahayaan ng Panginoon? Bakit ito pinapayagan ng Panginoon?
Dahil naniniwala tayo na walang anumang bagay na masama na nanggagaling po sa Diyos. Ang Diyos ay hindi po gumagawa ng mali, hindi po siya gumagawa ng masama, at wala pong anumang kamalian o kasamaang nanggagaling sa Kanya. So, pero naniniwala pa rin po tayong may Diyos. So, paanong nangyayari na ganito ang kalagayan natin sa kasalukuyang panahong ito? No? Marami na po ang sumubok sagutin ang mga ganitong katanungan na sa iba't ibang uri ng pamamaraan. Ang iba ay kine-question kung meron nga ba talagang Diyos. Yun ang siguro pinaka-common, lalo na po sa mga unbeliever. Hindi na po nakapagtataka, unbeliever nga po sila. Hindi sila naniniwalang may Diyos. So, paano mo masasabing may Diyos? Kita mo kung ganong kasama ang mundo. No? Habang ang iba naman, maaaring naniniwalang may Diyos, pero kine-question nila ang kanyang kabutihan. Talaga bang mabuti ang Diyos kung ganon? No? Kung pinapayagan lang niyang magdusa tayo katulad ng ganito. Habang ang iba naman ay kine-question naman ang kanyang kakayahan. No? Maring may Diyos at maring mabuti siya, pero baka hindi niya kayang pigilan ang mga bagay na ito. No? Alin man sa mga sagot na ito, usually ay dinideny nito ang ilan sa mga angking katotohanan na pinapahayag ng Biblia. You have to deny one or the other. Either He is not all-knowing, or maybe He is not all-powerful, or maybe He is not eternal, or maybe He is not ever-present. No? At marami pang iba. No? Ito yung mga mabababaw na paraan, kumbaga sa madaling salita, no? Ito po yung mga pinaka-madali kasing sagot. No? It is what makes sense to many people's minds. No? Parang, ba't kaya ganito? Ay, siguro ganyan. Ganun lang kadali kasi. No? Parang yun yung pinakamabilis na conclusion na maring makita ng maraming tao. No? Pero para sa atin, kailangan nating tunghayan ang bukod tanging pinagkakatiwalaan po nating pinanggagalingan ng katotohanan. Wala na pong iba kundi ang kanyang salita. If we seek to answer this question, we have to find out the truth. And the truth is only found in His Word. No? Ngayon, unahan na rin po natin, ang Biblia hindi din po ito sinasagot sa isang pangungusap lamang. No? Hindi ka po magbubukas ng iyong Biblia at mababasa mo doon. At ang sagot sa lahat ng mga ito ay wala po. No? Wala po tayong matatagpo ang ganong kasimple, ganong kabilis na sagot sa salita ng Diyos. Pero ano ang makikita po natin? Pinapahiwatig ng Diyos kung sino siyang, pinapahiwatig ng salita kung sino ang Diyos. Sino siya? Ano ang kanyang mga ginawa? Ano ang kanyang mga katangian? Ano ang kanyang mga pangako? Ano ang kanyang mga gagawin? At ano ang kanyang mga gantimpala at mga parusa base sa kanyang mga pakikipag-ugnayan sa kanyang mga nilikha. No? At yun po yung atin pong tatalakayin ngayon. Ang pamagat po natin sa umagang ito ay, why does evil persist? Why does evil persist? Bakit ito nananatili? Bakit ito namamalagi? Bakit hanggang ngayon ito ay nagpapatuloy? No? At para maunawaan po natin ang bagay na ito, muli tutunghayan po natin ang isang kilalang karakter sa Biblia na siguro ay very, very sympathetic to us as Christians, as people as well. Wala na pong iba kundi, number one, tignan po natin ang buhay ng tao na ang pangalan ay Joseph. Galing po sa Lumang Tipan. No? Wala po siyang titulo talaga. No? Ang maraming mga mananampalataya at mag-aaral ay pinangalanan siyang Joseph the Dreamer. Bakit po? Kasi pangunahin sa kanyang kwento, sa kanyang buhay, ay ang kahalagahan ng mga panaginip na ginamit ng Diyos bilang pagpapakita ng kanyang pangitain sa mga mangyayari sa hinaharap. No? Pero kung tutuusin, sabi ko nga po, kahit habang nire-review ko po ang mga bagay na ito, kung ako lang, kung tayo lang siguro, ako na lang, sarilihin ko na lang po, kung ako lang ang magpapangalan, maglalagay ng titulo kay Joseph, hindi siguro the dreamer ang ibibigay ko. No? Joseph na, Jose na nananaginip. No? Parang ganun po ang ibig niyang literal na sabihin. Pwede kong bigay na titulo sa kanya, Joseph na tinraidor, Joseph the betrayed. Si Jose na biktima, Joseph the victim. No? Joseph the innocent, Joseph the pitiful, kaawa-awa.
Kasi pag binasa po mo ang kanyang buhay, mas lilitaw, mas kapansin-pansin ang mga aspetong ito. Again, lalo na siguro sa atin bilang mga tao, bilang mga mananampalataya. No? Ngayon, sino nga po ba siya? No? Masyadong mahaba po kung akin pong babasahin. Ano? So, isang maikling synopsis kung akin pong ipapahayag patungkol po sa kanya. Siya po ay anak ni Jacob. No? Na anak, si Jacob naman ay anak ni Isaac, na si Isaac naman ay anak ni Abraham. No? Isa po siya sa mga pangunahing tinatawag na patriarch ng Lumang Tipan o yung mga mahalagang figurehead, fatherhead ng Israel. Galing nga kasi siya sa lahi ni Abraham. It was Abraham, Isaac, Jacob, and then kasama si Joseph. Si Joseph ay hindi po nag-iisang anak. Siya po ay maraming mga kapatid. No? Pero siya po ang unang anak ni Jacob kay Rachel. No? Dahil si Jacob, masalimuot at mahaba din po ang kwento niya. Sa madaling salita, ang nag-asawa siya ng dalawang asawa dahil niloko siya ng kanyang biyenan. No? Pinangako sa kanya ang kamay ni Rachel, kaso nung kakasal na dapat siya, nalaman niya na ikinasal siya sa ate niya, na si Leah. No? At kay Leah, nagkaroon siya ng 10 anak. Pero kay Rachel, nagkaroon siya ng 2 anak. Panganay kay Rachel, itong si Joseph. Si Rachel ang pinakamamahal na babae ni Jacob. Siya talaga yung nais niyang pakasalan. No? Kaya naman nung nagkaanak siya sa kanya, lumalabas at mapapansin naman po sa salita ng Diyos na siya ang pinakapaboritong anak during that point. No? May 10 na pong anak kay Leah, pang-11 si Joseph sa magkakapatid. No? At least doon sa mga half-brothers po niya. No? So, naging paborito siya at dahil nga po dito, sa mabilisang pagpapahayag, ay nagkaroon ng matinding pagkainggit ang kanyang mga kapatid laban sa kanya. No? Liban pa dito yung mga panaginip nga na binabanggit kung bakit nga siya the dreamer. No? May mga panaginip po siya na nagpapahiwatig na sinasabi niya sa panaginip niya na kayong lahat, ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid, lahat kayo yuyuko kayo sa aking harapan. During that time, at that point, siya ang bunso. So parang, anong ibig mong sabihin? Anong gusto mong palabasin? Liban doon, siya ang paborito ng kanyang ama, kaya maraming galit sa kanya. Mga kapatid niya lahat ay galit po sa kanya. To the point, ewan ko kung ganong katindi ang pag-aaway ninyong magkakapatid, Palagay ko marami naman po ditong may mga kapatid na nagtatalo kayo, maring nagtataasan ng boses, maring nagkakaroon ng pagkakaiba ng opinyon, maring nag-aagawan sa pasalubong ng magulang. Yung kay Joseph humantong po sa punto na papatayin po siya ng kanyang mga kapatid. No? Pinagtangkaan po siyang patayin. Ganon na lamang pong katindi ang inggit po nila. No? Pero nagbago ang isip dahil kay Reuben, yung pinakamatanda, ang pinakapanganay na kapatid, so yun yung panganay pong anak ni Leah. At kinumbinsi niya yung ibang mga kapatid niya na huwag nating patayin. No? Ilaglag muna natin sa balon at tignan na lang natin anong gagawin natin. Ang intensyon niya ay iligtas si Joseph. Problema, bago siya makabalik, bago siya makapagligtas sa kanyang kapatid, ang naisip naman ng iba niyang mga kapatid ay ibenta na lang po siya bilang alipin sa mga naglalakbay na mga merchant. By the time na binalikan siya ni Reuben, wala na po. At ang pinalabas na lamang po nila, kasi hahanapin yung kapatid. Ano nangyari sa kapatid niyo? Lumabas lang kayo. Pag uwi, wala na. Pinalabas nila na si Joseph ay pinatay ng mabangis na hayop. Ayun yung kanilang pinalabas. No? So yan na po, napakagandang simula sa kwento. No? Pinagtangkaan kang patayin ng iyong mga kapatid, alam mo yon, nagbagong isip, binenta ka na lang bilang alipin. Hanggang sa umabot siya, yung pagkakabenta sa kanya ay umabot doon sa lugar ng Ehipto, kung saan ay naging alipin siya ng isang Ehipto na mataas ang katungkulan na ang pangalan ay Potiphar. No? Ngayon, sa puntong ito, ang mapapansin po sa mga sinasabi po ng salita ng Diyos is that Joseph was very good, very faithful to his task. No? At this point,
kung tutuusin, liban doon sa unang pagsasalita ni Joseph, ah, doon sa kanyang pamilya, sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang mga kapatid, wala na po tayong masyadong mababasa kung paano po nag-react si Joseph. No? I mean, kayo, ano bang reaction nyo kaya pag kayo inilaglag ng iyong mga kapatid sa bangin? No? O sa balon, sa balon. Wala na po, hindi na po pinakita o pinahayag ng Biblia ang mga naramdaman niya, ano kayang saloobin niya, hindi na po yun nabanggit Pero we can assume naman po, we can safely think na ano kayang mararamdaman ng isang tao. Kalungkutan, kalumbayan, galit, no? Paghihiganti, ay makalabas lang ako dito, babalikan ko kayong lahat. Pero wala pong nabanggit ang Biblia ukol po dito. We can only assume what we would have felt in his place, no? Habang siya ay naglilingkod sa sambahayan ni Potiphar, naging maayos po siyang lingkod at naging paborito po siya ng kanyang amo. No? Problema, naging paborito din siya ng asawa ng kanyang amo na lagi po siyang hinahalay. No? Hanggang sa punto na gusto niyang makipagtalik kay Joseph. Si Joseph naman po ay sa anumang kadahilanan pa sa kanyang integridad malamang. Ba't niya gagawin yun laban sa amo niya? Ba't niya gagawin yun laban kay Potiphar na kanyang pinaglilingkuran ng tapat? Sa bawat pagkakataon ay lagi naman siyang umaalis at ang sabi ng Biblia ay tumatakbo siya palayo. Tumatakas po siya sa advances ng asawa ni Potiphar. Sa kasamaang palad, matalino, no? Isang maagang halimbawa ng pagsisinungaling, no? Ay nagsinungaling ang asawa ni Potiphar sa kanyang asawa na, ay, yung alipin mo, no? Ang siyang sinubukan akong rapin. At dahil dito ay pinakulong siya. No? Ang saya ng buhay po ni Joseph. Kaya nga sabi ko bakit ka Joseph the Dreamer, ano? I mean, gets ko. I mean, alam natin yung kwento kung bakit, pero parang hindi mas angkop ang ibang pangalan sa kanya. No? Binentang alipin, naglingkod ng tapat, at what did he get for his troubles? No? What did he get for his endurance? Mas matindi bang sama ng loob. No? Habang nakakulong po siya, ay dumating naman po ang mga lingkod sa kaharian ng Paraon. No? Ito po yung kinikilala po nating dalawang tao. Yung isa po ay yung bread maker at yung isa naman po yung cupbearer. No? Dalawa sila dahil sa pagkakamali nila sa harapan ni Paraon ay pinadala sa kulungan. Again, bakit siya Joseph the Dreamer? Dahil piniliwanag ni Joseph sa kanila yung kanilang mga panaginip. No? Ako na naginip ako ng ganito, sabi nung isa. Ako naman na naginip ng ganito, sabi naman nung isa. Parehas piniliwanag ni Jose kung ano ang ibig sabihin ng mga panaginip na to dahil po sa kapangyarihan ng Diyos na nasa kanya. Sinabi niya sa isa malungkot kasi ang isa ay mamamatay. Pinatay nga siya base doon sa kanyang ininterpret na panaginip, habang yung cupbearer naman ay ibinalik sa kanyang posisyon. At ang huling habilin po niya, ay alalahanin mo ako pagka nakalabas ka na, pag nakalaya ka na. Pero hindi din po yun nangyari. No? Nakulong si Joseph, and it wasn't until 2 more years after nilang magkita sa loob ng kulungan kung saan dahilan lamang ng pagkakaroon ng mga panaginip ng Paraon, doon naalala nung cupbearer si Joseph. Ay, naalala ko po na dati nung kinulong niyo po ako, may nakasama ako sa kulungan na magaling, no? Na tamang, na tumpak yung kanyang pagpapaliwanag ng panaginip namin. No? At doon, tinawag siya ng Paraon, and yun na po. The rest, as we say, is history. No? What happened next was very much yung focus ng kanyang kwento. No? Dahil si Pharaoh ay may mga panaginip na walang makapagpaliwanag sino mang tao sa kanyang korte, at si Joseph lamang po ang nakapagbigay ng ibig sabihin nito. Sa pinakamadaling salita, ang panaginip ng Paraon ay tumutukoy sa matinding kasaganaang darating, nasusundan naman din po ng matinding taggutom. 7 taon ng kasaganaan followed by 7 taon ng taggutom, famine, no? Walang makakain, no? Dahil lamang po dito, dahil sa karunungang binigay ng Diyos kay Jose, ginawa siyang
governor, overseer ng paraon para po paghandaan yung panahon ng kahirapang darating. No? He set him upon his house and made him oversee the preparations as the ruler of Egypt. No? Sa panahong lumipas ay lumalabas na si Jose ay parang naging pangalawa na lamang sa paraon. Ganon pong kataas ang kanyang naging katungkulan. No? Dito masasabi ng marami na ito yung redemption niya. Ito yung bawi. No? Sa dami ng paghihirap na pinagdaanan po niya, dito siya nakabawi. Sa puntong ito, meron po siyang kapangyarihan, meron po siyang kayamanan, meron po siyang magandang posisyon. No? At what happened next? Dumating po ang taggutom sa buong lupain at apektado po ang maraming lugar. Kasama na po ang lugar kung saan nakatira ang kanyang pamilya, ang kanyang ama, ang kanyang mga kapatid. Kung bakit dahil po dito, pinadala ni Jacob ang kanyang ama, ang kanyang mga anak, pumunta ng Ehipto para po bumili, no, ng palay, ng makakain. No? At doon, nakita po ni Jose muli ang kanyang mga kapatid. Nakilala niya ang kanyang mga kapatid, pero siya, hindi na po siya nakilala ng kanyang 10 kapatid. Ganun na pong katindi ang pagbabagong nakalipas sa kanya. No? I mean, grabe po yun. Ano? I mean, imagine niyo po yun kung mangyari po yun sa totoong buhay. Ganong katinding pagbabago ang kailangan mangyari sa itsura ng isang tao para hindi mo na po siya makilala. No? Kasi, ewan ko, kasi balikan mo ako 10 years ago, ako pa rin po yun eh. Siguro 10 years later, ito pa rin po itsura ko, generally speaking. At maybe the same goes for many of us. No? Pero for Joseph, siguro sa tindi ng hirap, sa tindi ng problema, sa tindi ng panggagalaiti, ganon din, nung sumagana siya, nagbago din siguro ang kanyang anyo. No? For whatever reason, yun po yung sinasabi ng Biblia, hindi na po siya makilala ng kanyang mga kapatid. No? Ngayon, kayo, ang tanong ko lagi po dito, no? Kung kayo ang nasa ganong posisyon, ano kaya ang gagawin ninyo? Makita mo yung mga tao, bagamat kapatid mo sila, pero sa isang banda, hindi mo sila buong kapatid. Mga kalahating kapatid lang po ito. No? Half brothers po ito. Kapatid sa ama, kasi magkaibang ina eh. Anong gagawin mo sa kanyang posisyon? Gaganti ka? No? Pagpepiestahan mo, eto na ang pagkakataong hinihintay ko. No? Well, sa ilang pagkakataon ay tinesting niya ang kanyang mga kapatid. No? Pero lumabas din po ang nilalaman ng kanyang puso, no, sa bandang huli. Lumabas na nandun pa rin yung kanyang pag-alala sa kanyang ama na hindi nga niya alam kung buhay pa. Mahabang panahon siyang napahiwalay sa kanyang pamilya. Nang magpakilala na si Jose sa kanyang mga kapatid, takot na takot ang mga ito sa kanya na hindi na lang sila makapagsalita. Again, alam nila ang maaaring mangyari. Maaari silang papatay ng ganun-ganun na lamang at wala silang laban, wala silang magagawa. No? Pero ang kamangha-mangha sa matapos ang lahat ng ito, ang sinabi po ni Jose dito sa pagkakataong ito. Pinapaliwanag niya na ito ang layunin ng Diyos. However surprising, however amazing that would be. No? At hindi na po nakakagulat o nakapagtataka kung sabihan ka ng tao na, sira ulo ka ba? No? Kasi because it doesn't make sense. Sabihin mo na ito ang plano ng Diyos. No? Ibig bang sabihin ni Jose na ang Diyos ang may gawa ng lahat ng ito? Ibig bang sabihin, ang dahilan ng paghihirap ni Jose ay dahilan ng pagkilos ng Diyos? Well, tignan po natin ang mas maliwanag ang sinasabi. Letter A, Joseph endured much pain and suffering. Joseph endured much pain and suffering. Kung minsan, ito po ang isang problema ng mga mananampalataya. In our aim to encourage, in our aim to give comfort sometimes to other people,
minsan nagiging mababaw o nababaliwala po natin yung karanasan ng ibang tao. No? Marami po sa atin siguro nakagawa na nito or maaring ginawa na sa atin ito. Alam mo yon, yung kausap mo gusto naman yan tumulong, ang problema ay lumalabas sa kanyang bibig, hindi po masyadong nakakatulong. No? Naranasan nyo ng magkwento ng problema. No? Magbahagi ng kabigatang ng loob, kabigatang nararanasan sa ibang tao, sa inyong kapwa. Kaibigan, kapamilya, kapatid sa Panginoon. No? Alam mo, ang hirap-hirap nga ng pinagdadaanan ko ngayon eh. Kasi kesyo ganito, kesyo ganyan, hindi ko alam anong gagawin ko. At alam mo yan, yung layunin nung kausap mo ay mang-encourage, mang-comfort, pero ang lumabas sa bibig niya halimbawa ay ganito, no? Ay, sus, para yun lang eh. Liit-liit lang yan, kapatid. Ako nga, mas mahirap pa yung pinagdaanan ko eh. Sa tingin niyo po ba wala pong mali sa sinabi ko po? O meron? O hindi niyo rin alam ang sagot po, ano? Tama ba yung sinabi ng kapatid o mali? Marahil totoo siya. Pero hindi ganun ang paraan para po mang-comfort kasi. No? Sus, para yun lang eh. No? Maring totoo, maring maliit lang talaga para sa'yo o maybe in the grand scale of the whole world, maliit na bagay lang naman talaga yon. Pero kung ang goal mo ay mag-comfort, kung ang goal mo ay mag-encourage, may ibang mas mabuti at mas maganda, mas angkop na paraan. No? Kung minsan, when we see suffering, imbis na maibsan natin yung suffering, parang nababaliwala pa natin ito. No? Kasi kung minsan hindi yun hindi yun nakapagbibigay ng anumang pampalubag loob. No? Sasabihin sa iyo yung problema, no? Ikaw very bluntly sasabihin mo, alam mo kapatid, kaya ka nagkakaganyan. Kulang ka lang sa prayer. Maring totoo. Hindi po yun mali, technically. Pero there are better ways to say it. No? There are more, emphatic ways, more sensible ways to phrase it. No? Lagi ko pong sinasabi mga kapatid, I am a firm believer of the meaning of words. Huwag nating baliwalain o gawing mababaw ang paggamit natin ng wika, ng salita. Alam mo, sa pamamagitan ng salita, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. No? Sabi ni Jesus, kung ano yung lumalabas sa ating bibig, yun ang nagpaparumi sa atin. No? Kaya, make a big deal of words. Hindi po dapat natin sabi, Jesus, para naman salita lang yan. Hindi po. Dapat baliktad. Dapat para sa atin, mas mabigat, mas matimbang ang mga salita. Dahil may ibig sabihin ang bawat wika na lumalabas sa atin pong bibig. Diba? Dito, bakit natin pinupuntuhan ito dito sa letter A pa lamang? Sa kabila ng lahat ng nangyari, tandaan po natin na ang nangyari po kay Jose ay hindi po madali. Ito'y tunay na mahirap. Ito'y tunay na hindi po kaya-aya. Ito'y tunay na nagbigay ng matinding kabigatan sa kanya. And maybe because, sabi ko nga po kanina, wala pong binanggit ang Biblia sa reaction ni Jose. Wala tayong mababasa. Sabi ko nga, wala kang mababasa na umiyak ba siya? Nung nangyayari, nung nandun siya sa kalagitnaan ng kanyang matinding pagsubok, wala kang mababasa kung anong response niya. No? Pero sabi ko nga, kung titignan natin, ilalagay natin ang ating sarili sa posisyon niya, ano bang magiging reaction na lang natin? No? Nang sabihin ni Jose na ito'y kalooban ng Diyos, hindi nito binubura o inaalis yung kabigatan ng mga kahirapang dinanas po niya. No? Hindi niya sinasabi na, wala lang to, itong lahat ng nangyari sa akin, mababaw lang to. Easy, kayang-kaya ko to. Hindi po. No? Joseph was in anguish. No? Nagluluksa at nabibigatan ang kanyang kalooban. Actually, kung bakit paulit-ulit niyang sinusubok ang kanyang mga kapatid, marami pa pong nangyari. Hindi ko na po, sinasummarize ko na lang po yung kanyang buhay po sa puntong ito. No? Kasi nagsastruggle din siya for reconciliation. No?
Siguro gusto niyang akapin ang kanyang mga kapatid, pero napipigilan siya dahil siguro sa kanyang sama ng loob, siguro sa kanyang nararamdaman, laban doon sa kanilang ginawa, laban sa kanya. No? At itong mababasa natin sa mga kabanatang ng Genesis 45, 1 hanggang 3. Ito muna. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang nangaroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Makita mo rin kay Jose yung the suffering of loss. For somebody to have been taken from their home, to have been sold to slavery at such a young age. Tandaan niyo po, siya ang pinakabunso nung mangyari ito. No? At bata pa naman po talaga siya nang gawin ito sa kanya, ng kanyang mga kapatid. No? Na sa lahat ng pwede mong banggitin, kaharap ang mga taong ito, ang unang tanong na lumabas sa kanyang bibig ay ano? Buhay pa ba yung ating ama? Wala pong Facebook wala pong social media. Wala siyang idea kung buhay pa ba yung ating ama? Buhay pa ba yung aking ina? Yun ang unang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ibang bagay. No? Hindi po mababaw ang kamusta na kayo, long time no see, hindi po. Ang una niyang tinanong, buhay pa ba ang aking ama? No? The anguish and pain of separation from all those years, from the father that he loved and the father that loved him. All those years na nasa Egypt siya, hindi niya alam kung buhay pa ba ang kanyang ama. Oo, naglilingkod siya ng tapat sa mga trabahong binibigay sa kanya, pero nandun sa kanyang isipan, paano na ang aking pamilya? No? Matindi ang mga injustice na naranasan po ni Jose. Totoo pong injustice ang naranasan po niya. Hindi natin ito dapat pababawin, maliitin o baliwalain. No? Siya ay muntikan ng patayin, binenta bilang alipin, pinalabas na patay sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya. Nagtrabaho bilang alipin pero inilagay, pinasok sa kulungan para sa isang krimen na hindi naman niya ginawa. Kaya pati dito makikita mo yung innocence niya. No? Wala naman siyang kasalanan pero pinakulong siya sa walang kadahilanan dahil lang sa maling patotoo ng iba. Base po sa sinasabi ng Genesis, at least meron tayong timeline. He was 17 when he was taken from his home. Ganong katagal na panahon ng lumipas, hindi po eksakto, pero gaya nga ng sabi natin, sa puntong ito, hindi na nga siya makilala. Ganon pong katagal na hindi na siya makilala ng kanyang mga kapatid. No? Not even his brothers could recognize him. No? What he experienced was no light matter. And we have to remember that suffering should not be taken so lightly. Maaring yung suffering ng ibang tao ay magaang para sa iyo, pero wag mong gawing mababaw ito. Wag mong i-assume na pare-parehas lamang po tayo. No? Dahil yung pinagtiisan ni Jose ay napakatindi. And kahit po sino siguro sa atin na hindi po nanaisin na maranasan po ang mga bagay na ito. Sa kabila ng kanyang kahirapan, letter B, God's plan was revealed. God's plan was revealed. No? Dinidil ni Joseph yung nangyari sa kanya. And again, mahabang panahon na meron siya. Yun ang meron si Joseph, time. He had the time to think, to meditate, to perceive kung ano bang nangyari sa buhay ko. At dito kinilala niya ang plano ng Diyos. Na ang mga pangyayaring ito ay hindi pagkakataon lamang. Na si Jose ay hindi lamang po isang biktima. No? Sa kabila ng lahat ng mga kasamaang nangyari sa buhay niya, nandoon ang kamay ng Diyos. At yun ang pinahiwatig niya sa kanyang mga kapatid.
Basahin po natin yung sumunod na mga talata sa verse 4 hanggang sa verse 9. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang taggutom. 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ni Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. These verses are so amazing, mga kapatid. Napakasimpleng mga salita pero kamangha-mangha kung iyong uunawain. Kinikilala ni Jose ang kamay ng Diyos sa lahat ng nangyari sa kanya. Hindi po dito naging inosente ang kanyang mga kapatid. Ang mga kapatid pa rin po niya ay gumawa ng karumal-dumal na bagay laban sa kanya. Pero kasama sa pagkilala niya sa kamay ng Diyos ay ang kapatawarang iginagawad niya sa kanyang mga kapatid. Ultimo, sabi ni Jose, ang lahat ng ito ay plano ng Diyos. Pero that's just it. Yun din yung nakapagtataka. Kailangan ba talaga na ganito ang mangyari? Kailangan ba talaga na dumanas si Jose ng matinding paghihirap? And that's the real question kasi. Yun din ang tanong po natin eh. Kasi sabihin mo sa isang mananampalataya na may plano ang Diyos. At agree po tayo doon. Amen po ba? Amen. Amen po ba? No, ito ang plano ng Diyos. Pero at the onset, sa una pa lamang, sa likod ng ating mga isipan, ang gusto natin ay yung, syempre, masaya. Syempre, yung madali. Syempre, yung masarap. At nakakagulantang malaman na ang plano ng Diyos ay hindi po laging ganoon. And yun yung nakapagtataka sa atin. Bakit nga ba hindi na lang ganoon? Bakit nga ba hindi na lang gawing madali ng Diyos? Bakit nga ba hindi na lang gawing magaang ng Diyos? Bakit hindi na lang tayo iiwas ng Diyos sa lahat ng uri ng trahedya at sakuna at iba pang mga mahihirap na bagay? Well, yun yung tinutukoy ng mga pag-aaral po natin na ito. No? Paulit-ulit, no? At least sa chapter lamang po na ito, 3 beses, inulit-ulit ang kapangyarihan at paghahari ng Diyos. No? Sa pamamagitan ng sinasabi po ni Jose. No? Again, pag titignan mo on a human level, nakakapagtaka yung pag-unawa ni Jose sa mga bagay na ito. Pero pag tinignan po natin mas malalim kung sino ang Diyos, paano niya pinapamahalaan ang lahat ng bagay, paano niya isinasagawa ang kanyang pagpaplano, no? Na alam natin na siya ang may control kahit anuman ang mangyari, it begins to make sense. No? All throughout the Bible, all throughout history, no? It is a great mystery how God takes the evil deeds of sinful men and uses them as part of His plan to bring about good. Ulitin ko po, isang misteryosong bagay po kung paano ginagamit ng Diyos ang mga masasamang gawa ng tao, gamitin ito at gamitin niya sa kanyang layunin para sa mabuti. Paulit-ulit itong nagaganap at nangyayari sa iba't ibang pagkakataon, sa lumang tipan, kahit sa bagong tipan. No? Ultimo ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Masasabi natin isang malubha, isang malagim na bagay. No? Again, pag naalala ko po, pag pinapanood mo yung, lalo na yung pinakakilala sigurong pelikula in recent memory, Passion of the Christ. Di po ba? Kung saan very explicit yung violence. Pero sabi nga ng marami, yung sa totoong buhay, mas violente pa daw doon.
No? Sa lagay na yun, parang grabe, napaka-violente na nga ng depiction eh. Pero yun, depiction lang yun. Yun ay isang pelikula lamang. Yun nga yung punto. Ano kaya yung aktual na pagpako ni Kristo sa krus? No? Pagka pinapanood ko yun, naalala ko yung nararamdaman ko kahit nung bata po ako. No? Bago naman yung Passion, marami pa pong mga naunang pelikula na tumutukoy sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Pero pag pinapanood ko, lalo na yung recently nga yung Passion, naalala ko yung karamdaman ko nung bata ako na parang napakasama ng tao. At totoo naman, tama po napakasama ng tao. Napakasama ng mga taong, ito yung mga tao, mga kababayan niya, na tinulungan niya, na pinagaling niya, na pinakain niya, na tinuruan niya, pinangaralan niya, pinagministeryohan niya. Ito yung mga tao ngayon na sumisigaw ng ipako sa krus. Sinong gusto niyong palayain? Yung magnanakaw o yung Kristo? Ay, palayain po natin yung magnanakaw. Bakit? And yet, there's that great irony or paradox. Yung naglalaban na dalawang magkasalungat na ideya. Bagamat napakasama ng nangyari sa krus ng Kalbaryo, ito'y layunin ng Diyos. Amen po ba? At kung hindi yan nagkatotoo, kung hindi yan naganap, kung hindi yan nangyari, wala po tayong kaligtasan, wala po tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Antindi po, Again, it is a mystery. It's a mystery. Only God can fully know how He uses evil things, evil situations, na hindi naman talaga nagmula sa Kanya, pero nagagamit po niya para sa pinakamabuti. Diyos lang po ang nakakagawa ng bagay na ito. No? Bahagi na ng plano ng Diyos ang mga karanasan ni Jose para magdulot ng pinakamabuting bagay pagdating sa dulo. No? What can we say? What can we see? The number one thing is God is in control. Walang anumang dako, walang anumang parte ng buhay ni Jose na wala sa control ng Diyos ang mga bagay-bagay. And again, we might ask, we might yearn na, bakit kailangan ko pang danasin ito? Bakit ko pang kailangan pagdaanan ito? Pero sa kabila ng mga ganitong pagtatanong, ang sagot ay kasama mo pa rin ang Diyos. Ito'y bahagi pa rin ng kanyang layunin at kanyang plano kahit ganong katindi, kahit ganong kabigat na kahirapan. No. We must never forget na exempted po dito mga kapatid yung kasamaang ginagawa natin. Gusto ko lang pong linawin po yun bago po tayo mamali ng application. Si Jose, wala siyang ginawang masama. Magmula ng kanyang pinaliwanag lang naman niya yung panaginip niya. Alam mo, nakita ko, yuyuko kayo sa akin lahat. Yun yung panaginip niya. Minasama ng mga kapatid niya. No? Wala siyang ginawang mali all throughout. Binenta siya bilang alipin, naglingkod siya kay Potiphar, wala siyang ginawang mali, naging tapat siya, pinakulong siya, inosente siya. No? Naging mabait siya doon sa mga nakasama niya sa kulungan, pero kinalimutan siya. No? Walang pagkakasala si Jose, at least sa mga pangyayari ng kwentong ito. Ngayon, pag tayo may ginawang kasalanan, ano pong sabi? May kabayaran lagi ang kasalanan. Ultimo ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero sa ibang pagkakataon sa Biblia, pinapahiwatig nito na aanihin po kasi natin ang atin pong hinahasik. No, baka kasi minsan kung feeling po natin na parang grabe naman tong pahirap na to, bakit ako naghihirap? Baka naman kapatid may simpleng sagot. Kagagawan mo ba yan? Kung kagagawan mo yan, ayun na yun. Hinahasik, inaani mo lang ang iyong itinanim. You are just suffering the consequences of your own actions. No? Iba po yung tinatalakay natin ngayon. Ito yung kasamaan kung saan labas sa iyong sariling gawa. Hindi naman ginusto ni Jose ang mga bagay na ito, ngunit dinanas niya ang mga kahirapan. Hindi naman siya deserving siguro sa mga pangyayaring ito, pero tiniis niya pa rin ang mga bagay na ito. Makikita po natin sa kwento ni Jose kung paano kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Kung paano niya ginamit ang mga pangyayari sa buhay ni Jose para sa mas mabuting bagay.
ang pagliligtas ng buong angkan ng Israel. We know for a fact, the Israelites survived. Hindi pa man sila tinatawag na Israel, no, o Israelita, sila ay nakapagpatuloy dahil po naligtas sila sa matinding kagutuman na ito. Sa pamamagitan pa rin po ni Jose. Ang sakit man pong sabihin, masakit sa mata natin, pero yun yung madalas nating binabanggit. Planado na ito ng Panginoon. It was God's plan all along. No? Sa dulo, nagkaroon ng reconciliation. Nakita ni Jose ang kanyang ama at nagkaroon sila ng muling malapit na pagsasama. Balikan ko po yung talatang 5 sa chapter 45. Ngunit huwag na ninyong kalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. It takes a real mature thinking to be able to speak these words. No? Bakit hinayaan ito ng Diyos? Para iligtas ang maraming buhay. Sabi po sa Genesis 50 verse 20, masama nga, si Joseph pa rin po ang nagsasalita dito, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Hindi din po niya dinideny. Hindi niya sinasabi, alam niyo yung ginawa niyo, hindi naman talaga ganun kasama. No, sinasabi niya, masama talaga yung ginawa ninyo. Kasalanan talaga yun. No? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Yang word po na yan, yung word na ipinahintulot, ang sakit po niyan sa bangs. God allowed it to happen. What? You're saying God allowed this evil to happen? Yun ang sinasabi ng talata. Yes. Why? Yun yung tanong. Why? But that's what happened. God allowed it to happen. Ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. Hindi para sa wala lang. Hindi para sa katuwaan, hindi para sa katatawanan, kundi para sa mas mabuting bahagay. And again, inulit po niya, dahil dooy naligtas ang marami ngayon. Paano natin ngayon makikita ito sa ating sariling buhay? Number 2, the human experience. The human experience is full of suffering. At lagi ito po ang pangunahin sa mga, I would say, isa to sa mga basic na itinuturo natin sa mga, lalo na po sa mga bagong mananampalataya. Dahil una, hindi natin pinapangakuan ang ating mga binabahaginan ng salita ng Diyos ng isang madali, mabilis, at masarap na buhay. We don't do that. We don't say that. Oy, sige na naman na. Maging Christian ka na kasi pag naging Christian ka, masarap ang buhay. Payapa, tahimik, no? Masagana. Wala po tayong ganong pangako. Katunayan, kabaliktaran pa po ang atin pong sinasabi. Kapatid, gusto mong maligtas? Kailangan mong sumampalataya. Pero humanda ka, kapatid. Well, kung hindi pa kapatid, kaibigan pala. Sorry, no? Kaibigan. Kung nais mong maligtas, kailangan mong sumampalataya. Pero kung sasampalataya ka ngayon, kaibigan, humanda ka. Bakit? Dahil hindi madali ang buhay ng isang mananampalataya. Maraming pagsubok, maraming mga tiisin, maraming mga dalamhati, maraming mga kalungkutan, maraming mga kalumbayan, pero, yun yung bawi. Merong pero po kasi. Pero sa kabila noon, ligtas ka. Amen? Sa kabila noon, kabiling mo ang Diyos. Amen? Sa kabila noon, nasa mabuti kang kalagayan pa rin pagdating mo sa hatol. But we never sugarcoat it. The life of people on earth, the life of Christians right now, is still almost the same. Naglalaro lang po yan sa parehas na range ng kahirapan. No? We see how evil persists in the world. Sabi ko nga kanina sa introduction po, kung hindi mo kailangan tumingin sa malayong malayo para makita ang kasamaan na umiiral sa mundo. Alam natin na ginamit ng Diyos ang mga nangyari kay Joseph para tugunan ang kanyang layunin. Pero paano naman yung sa napakaraming naghihirap na mga tao sa puntong ito ngayon?
Ang dami po. Ang dami pong uri ng kasamaan. Number 1, gera. Number 2, terorismo. Number 3, mga pamamaril at pagpatay. Number 4, mga panggagahasa. No? Mga natural disaster. At siguro yung isa sa mga pinakamabibigat sa puso ng tao ay yung mga iba't ibang uri ng mga karamdaman at sakit. At marami pang iba. Ang dami pong uri ng kahirapan. Hindi po mauubos yan sa isang listahan ngayong umaga. No? Ngayon, titignan po natin ang Biblia muli para po makita ang mga sagot sa mga bagay na ito. Una, letter A, God gave us the ability to exercise our freedom. Again, kung ang tanong, bakit ang kasamaan ay nagpapatuloy sa puntong ito, sa buhay natin sa kasalukuyan? Why does evil continue? Why does evil persist? Because God gave us the ability for freedom. Malaya po kasi ang tao. No? Ang tanong ng kasamaan ay madalas directly related sa ideya din po ng kalayaan. No? The freedom of people, or sa mas madaling salita siguro, ay the idea of free will. Yung kalayaan ng tao mag-isip at magpasya sa kanyang sarili. Huwag nating kaligtaan na karamihan, hindi ko po sinasabing lahat, pero karamihan ng kahirapan at kasamaan ay gawa ng tao. Gawa po natin yan. Gawa natin yan sa sarili natin o gawa natin yan sa kapwa po natin. At lahat ng ito ay nagsimula sa pagkakamali din ng tao. Sa pagkakamali sa unang-unang dako ng paraiso. Kaya natin pinapatunayan ng salita ng Diyos at pinapahayag natin na hindi po nanggagaling sa Diyos ang kasamaan, kundi galing sa labas ng Diyos, sa iba. No? God did not create evil. God does not do any evil. Evil exists because of the choice, the wrong choice that man made. Ang Diyos ay tunay na mabuti at banal, at nang likhain niya ang mundo, ano po ang sabi ng Biblia? Sabi ng Diyos, ito ay mabuti. Genesis, Kabanata 1:31. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. No? Kasama po dito sa pang-6 na araw ang paggawa sa tao. No? Pero nang ginawa ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ng may abilidad at kalayaan, pumili ng mabuti at ng masama. Without that choice, there is no freedom. Yun yung tanong madalas, bakit kasi nilikha ng Diyos ang tao bakit niya binigyan pa ng option na makagawa ng mali? Kasi kung wala po yun, wala pong totoong choice. At kung wala pong totoong choice, wala pong totoong freedom. Mas pinili ng Diyos, likhain tayo na totoong may kalayaan para pumili ng kung ano ang mabuti. No? Dalawa lang naman ang pagpipilian. Piliin ng Diyos, piliin ng tao ang mabuti o i-reject ng tao ang mabuti. Sabi po sa Genesis Kabanata 2:16-17, sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ng bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Anong ginawa ng tao? Kinain. Very good. Sarcastic po yan. Very bad. Very bad. Doon po nagsimula lahat ng problema natin. It was the worst thing that happened in history at that point. No? Sa puntong to, wala pa nga ang tao, hindi pa nga tayo tumatagal ng isang henerasyon, nagkasala na agad ang tao. No? May babala, may banta, sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Hindi sila nakinig. No? With that choice, man brought about curse upon curse upon curse on this world, on himself, on the whole of the world. No? Lahat ay naapektuhan. Sabi ko nga po, naapektuhan ng tao, naapektuhan ng sanlibutan, naapektuhan pinakamatindi ang relasyon. The relationship between God and man was sundered, naputol ito. No? Yung malayang paglapit ng tao sa Diyos na wala. Nasira ang relasyon ng tao sa kapwa niya tao. Anong ginawa ng tao nang harapin sila ng Diyos? Nagturuan. Nasira din ang relasyon ng tao sa kalikasan. Nasira lahat . No?
At sabi ng marami, bakit ba napakatindi naman kasi ng consequence? Kinain lang naman niya yung bunga. At ang lagi ko pong pinapaalala, it doesn't matter kung ano yung aksyon ng paglabag. Dito sa puntong ito, ang sabi ng Diyos, isang rule lang. No? Isang batas lamang. Diba? By the time ni Moses, naging 10. By the time ng Israel, naging 600 plus ang utos. Dito, isang utos lang. Huwag mong kakainin. Yun lang yung utos. Yun lang yung gagawin mo. Di ba? Balik nga natin ng isang verse. Di ba? Ayan o. Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Puwera lang sa isang to. Hindi po highlight dito yung pagkain, it's the command. Pwede nating palitan yan for the sake of illustration. Pwedeng sabihin ng Diyos na, maaari mong lakaran ang lahat ng tiles sa stage na to, puwera lang dito sa isang to. Ano ngayon kung tapakan ko yan, masama ba? Hindi, that's not the point. The point is, pinagbawal ng Diyos, that's the command. And the point is, pag nilabag mo yon, that is a rejection of the command, that is a disobedience of the command, and aanihin mo, verse 17, yung parusa. It doesn't matter kung ang command ay huwag kumain, huwag uminom, or huwag tumayo, huwag umupo, huwag pumunta. Pwedeng it could have been any other command kung totoosin. The fact is, they disobeyed. Masyado kasing hina-highlight yung bunga kung minsan. Mansanas ba yun? Siguro. Hindi po, that's not the point. Yun yung mahalagang punto dito. Ang punto is, may inutos ang Diyos. Isa nga lang ang utos niya, hindi marami, hindi 5, hindi 10, hindi 20. Isa lang. Nilabag pa nila. At dahil dyan, anong nangyari? Roma, Kabanata 5:12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Siguradong mamamatay kayo pag ginawa nyo ito. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. That's it. Yan ang naging resulta ng kalayaan natin. Sad to say. Hindi sana. Pwede namang hindi. Pero yan ang naging resulta. Yan ang naging kasaysayan. At yan ang minana po nating legacy ng atin pong unang magulang sa mundo. Sa lahat, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil sama na rin tayo. Damay na rin po tayo dahil tayo ay makasalanan din gaya po nila. Liban dito, yung consequence ng ating sariling mga gawa. Sa 2 Korinto, Kabanata 5, talatang 10. Sapagat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga ginawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Kaya nga ang kasalanan, double jeopardy. Makasalanan ka na dahil sa minana mo na kasalanan. Makasalanan ka rin dahil sa ginagawa mong kasalanan. Wala ka pong takas kahit saan ka umanggulo o magtago. Evil persists in the world because of evil men that are in the world. Alam kong gasgas na po. Gusto mong matapos ang kasamaan sa mundo, tanggalin mo lahat ng tao, wala pong gagawa ng masama. Wala pong mangyayaring kasamaan. Kasi wala na po yung mga tagapaggawa ng masama. Diba? Pinili ng tao, sa kanyang kalayaan, pinili niya na maglasing at magmaneho, kaya nakapatay. Pinili ng isang tao sa kanyang sariling kalayaan na bumunot ng baril at patayin ng kanyang kapwa. No? Pinili ng isang tao sa kanyang sariling kalayaan na magsinungaling, ang iba naman ay magnakaw, ang iba naman ay mandaya. No? Ang tanong, why is there suffering? There is suffering because of evil. And evil is a result of our sin. No? Kahit sa Santiago, may binanggit patungkol po dito. Nung sabi niya sa Kabanatang 4, 1-3. Saan ang galing ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga masasamang nasa na naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang iyon.
May mga bagay na gustong-gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamta ng inyong minimithi dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ironic na ang kausap dito ni Santiago ay mga mananampalataya. Hindi po yan mga unbeliever, mga mananampalataya po yan. We kill and we destroy because of our sinful desires. Yan ang bunga ng kalayaan po natin. Yan ang masamang resulta nito. Pero sa kabilang banda, letter B, God is forever sovereign. Yun po yung comfort. God is in control. Amen po ba? Kailangan mong panghawakan yan, kapatid. Kailangan mong paniwalaan yan ng matindi, kapatid, dahil yan ang sinasabi ng salita niya. Because I don't know how can you continue being a Christian kung hindi mo panghahawakan itong letter B. Because nothing would make sense. Hindi mo mauunawaan o maiintindihan ang nangyayari sa buhay mo hanggat hindi mo tinatanggap ng buong puso ang katotohanan ito. Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia that God is sovereign. Sovereignty, ang wala po tayong, again, parang as far as I remember, wala po tayong direct translation sa Tagalog. Tinutukoy nito ang kapangyarihan at paghahari ng Diyos. Na ultimo lahat ng bagay ay nasa kamay niya, ultimo lahat ng bagay ay nasa pasya niya, ultimo lahat ng bagay ay nasa control po niya. Yan po ang ibig sabihin ng sovereignty. Usually we use the term sovereignty kasi in terms of a kingdom. No? Ang isang hari ay sovereign sa kanyang pinagaharian. No? So kung gamitin na natin lumang tipan, kaharian ng Israel. Yung hari ng Israel, siya ang namamahala sa buong Israel hanggat doon sa kinakasakupan ng kanyang area, no? Yung kanyang lupain. He is involved in all matters pertaining to the nation. Ginagamit natin yon sa paggamit natin sa pagtukoy sa mga hari sa sanlibutan. When we say God is sovereign, ano bang pinagaharian ng Diyos? Lahat ng bagay. Walang anumang bagay hindi po nasa ilalim ng kanyang control o pamamahala. At yun po ang tinutukoy po dito. No? God is ultimately in control. No? So madalas nga naman ang karugtong po nito ay ang tanong, paano naman yung mga kahirapang hindi bunga ng kasamaan ng tao? Sabi ko nga po, malaking parte man ito, isang parte lang po iyon. Marami pong kasamaan na masasabi nating wala namang kinalaman talagang tao pero nararanasan pa rin po natin. Usually, we call them the natural evils of the world. No? The problem of sickness, of disease, of physical abnormality or deformity. The problem of natural calamities. No? Hindi mamapigilan ng Diyos ang mga bagay na ito, but ayaw niyang pigilan. Ang COVID. Kahit ano pang paniniwala mo saan ito nagmula, saan ito nag-ugat, ano? Ang punto ay nangyari ito. Kung tatanungin mo ang mananampalataya, sa tingin mo, kaya bang pigilan ng Diyos ang COVID? Anong sagot mo? Yes, kaya niya. Ay, ba't niya hinayaan magka-COVID? Ang totoong sagot ay, hanggang ngayon, hindi ko alam. Pero ang alam ko lang, hindi yan ang unang sakit at hindi yan ang huling sakit na lalaganap sa buong mundo, sa buong daigdig. No? Pero naniniwala ako, this is what it means when we say God is forever sovereign. Naniniwala ako na alam ng Diyos ang ginagawa niya. Nagtitiwala ako sa ginagawa ng Diyos kasi mas marunong ang Diyos kaysa sa akin eh. Mas magaling ang Diyos, mas matalino ang Diyos. Siya ang pinagmumula ng lahat ng katalinuhan at kapangyarihan. Ano bang alam ko? No? Ako nga, nadadaya pa ng fake news eh. Diba? Naloloko pa eh. No? Ako na isang tao. No? So ba't ako magmamagaling? Ba't ako magmamarunong sa harap ng Diyos? And sometimes that's the point. Kasi feeling natin mas magaling tayo sa Diyos eh. Hindi natin sasabihin yun. Nanderechahan, pero ganun yung pinapadama ng ating salita. Alam mo kung ako yan, ganito na lang ginawa ko eh. Kasi nga feeling mo mas tama yung paraan mo kaysa yung pamamaraan ng atin pong Panginoon. No? Could not have God prevented these things? Yes. So bakit nangyari pa rin?
Paano mo masasabing siya ang may hawak ng lahat ng bagay? Again, babalikan natin yung kwento ni Jose. At any point sa kwento po ni Jose, wala kang idea saan ito papunta. Hindi mo alam eh. Pero nung makita mo yung dulo, doon mo makikilala yung lahat ng nangyari. Bawat dako ng pangyayari sa buhay ni Jose, nandun pala ang kamay ng Diyos. Ang punto, nakita lang niya ang pagkakabuo po nito nung nandun na po siya sa dulo. No? He only understood when he was at the end. He was at the finish line. Sabi niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Because most of the time, we don't really understand yung plano ng Diyos. Ano po sabi ng Isaias, Kabanata 55, 8-9. Sinabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi katulad ng pag-iisip ninyo at ang pamamaraan ko ay hindi katulad ng pamamaraan ninyo. Kung gaano kalayo ang langit sa lupa, ganon din kalayo ang aking pamamaraan at pag-iisip kaysa sa inyo. Diba? Nung marinig ni Pedro, halimbawa, marinig ni Pedro yung sinabi ni Jesus na kailangan siyang dakpin at patayin. Anong reaksyon ng alagad na ito? Literal, kung i-Englishin po natin, over my dead body. Kailangan muna nila akong patayin para magawa nila yon sa iyo, Panginoon. At alam mo, sa isang banda, commendable dahil pinatunayan naman ni Pedro, sa kabila ng mangingisda lang siya, nung dumating yung kawal, bumunot siya ng tabak eh. Nadaplisan pa yung tenga. Pero ano sinabi ng Panginoon? Pinigil siya. Those who live by the sword will die by the sword. Pangalawa, sinabi niya, bakit? Hindi mo ba alam? Hindi ka ba naniniwala na hindi ko kayang tawagin ng mga anghel, ang mga multitudes na ito para pagtanggol ako? Diba? Because for Peter, the idea was simple. Panginoon kita paano ako papayag na ang aking Panginoon ay patayin na parang isang ordinaryong kriminal? Bakit? Kasi hindi niya naiisip yung plano ng Diyos. And kahit naman tayo, hindi natin yun naisip. Sa tagal nating nasa mundong ito, maraming beses na natin narinig ang ebanghelyo, hindi pa rin natin naintindihan sa mahabang panahon. Liban na lamang nung araw at oras na binuksan ng Diyos ang ating mga mata sa kanyang mga espiritual na katotohanan. Lagi ko po yan sinasabi, tanungin mo ang tao sa labas. Alam na naman nila kung sino si Jesus eh. Naintindihan naman nila ang ginawa ni Jesus, ay yun yung nagpapako sa krus, di ba? O yung ipinako sa krus, yung pinatay. No. So what? Wala namang itong naibibigay na karunungan o kaalaman sa kanila. Sabi ng Isaiah, my thoughts are not your thoughts. Dapat ganito na lang, Panginoon. Dapat ganyan na lang. Huwag ka mag-assume, kapatid. Huwag ka mag-assume, kaibigan, na mas marunong ka pa at mas magaling ka pa kaysa sa Diyos. Yun ang dapat po nating pakaingatan. No? Kasi kung minsan yun po yung delikado. No? Minsan, baka nagbubuntong hininga ka lang, pero baka kasi may iba ng ibig sabihin ang mga buntong hininga mo. No? Don't assume that we know better than God. Hindi tayo Diyos. Hindi tayo katulad ng Diyos no matter how much we try. He is all-powerful and all-knowing. He is and always will be. No? Ninais ng Diyos na gamitin ang paghihirap ni Jose para sa kabutihan ng Israel, hindi lang sa Israel, para sa marami pang ibang mga bansa. Ito ang masasabi ko. Maaari din at kaya din gamitin ng Diyos ang ating mga pangkasalukuyang paghihirap para po magdulot ng mabuti. Hindi ko alam kung ano yung mabuti na yun, pero naniniwala ako kaya ng Diyos gawin yun. Naniniwala ako. Because God is in control. No? Lagi siyang nakamasid, lagi siyang nakabantay. Sabi po sa Mateo, Kabanata 10, 20-31, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila hindi nauhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa sa maraming maya. No?
sometimes we do not understand our suffering. Most often times we will not. Ito yung isang malagim na katotohanan, kapatid, kaibigan. No? Si Jose mapalad, sabi ko nga po, no? Si Jose mapalad kasi nakita niya yung dulo ng kanyang paghihirap. Alam mo yun, bago man lang siya namatay, dumating siya sa punto na, kaya pala nangyari sa akin to. Pero si Jose yun, hindi lahat ng tao ay parehas ang karanasan kay Jose. Meron ding mga tao katulad ni Job. Kung saan natapos ang lahat, hindi pa rin niya nalaman kung ano ang dahilan ng kanyang paghihirap. Ang kamangha-mangha kay Job, sa kabila ng lahat ng kahirapang dinanas ni Job, ay hindi niya kahit kailan sinumpa ang Diyos. At sa kanya nanggaling ang mga kapuri-puring mga salita, galing po sa isinulat po niya, Job, Kabanatang 1, 21. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. The truth is, you will not always know, you will not always discover the reason. And para sa marami, yun po ang deal breaker. Kasi ewan ko, tayong mga tao, naka-wired yung utak natin sa paraan na kung saan, basta gusto nating malaman yung dahilan. Sabi ko nga, ang bata, unang natututunan tanong na makulit. Yung pinakamakulit na tanong na pwedeng matutunan ng isang bata ay, bakit? Umpo ka dito, bakit? Kailangan, bakit? Sabi ko, bakit? Kasi kung hindi papagalitan kita, bakit? Walang katapusan, di ba? And alam mo, hindi na tayo ganun kakulit, pero ganun pa rin ang ating kaugalian. Laging yun yung naglalagablab na tanong sa ating mga puso tuwing nararanasan natin ang kahirapan. Bakit? Dati, bakit lang? Ngayon nadagdagan, bakit Lord? Pero parehas pa rin, bakit pa rin ang tanong? Bakit? Bakit kailangan maranasan ko to? Bakit kailangan maranasan to ng mahal ko sa buhay? Bakit ko kailangan magkasakit? Bakit ko kailangan magdusa? Bakit ko kailangan maghirap? Bakit? Sabi ko nga, kung mapalad ka, bibigay ng Diyos sa iyo ang dahilan. Alam mo, bago ka man lang mamatay. Di pa rin yun kasiguruhan kung kailan. Pero mapalad ka na kung malaman mo yung sagot sa bakit. Pero sa maraming pagkakataon, hindi mo yun malalaman talaga. So for some people, again, katulad ni Job, hindi niya nalaman yung dahilan. Kaya kailangan din po tayong maging handa. Pero ang pinakahigit sa lahat, letter C, God has already resolved the greatest evil. Ito yung punto ng ating pag-aaral bilang mga Kristiyano. Nagtatanong ang marami, bakit may kasamaan pa? Nakakaligtaan din kasi ng marami na tinapos na ng Diyos yung pinakamasahol na kasamaan na maaring maranasan ng tao. Ano ang pinakamasahol na kasamaan na maaring maranasan ng tao? Sakit ba? Kamatayan ba? Trahedya ba? Well, base po sa Biblia, ang pinakamasakit na kasawian o kasamaang maaring makamtan ng isang tao ay hindi lang basta-basta kamatayan, kundi yung tinatawag na ikalawang kamatayan sa impyerno. And tandaan mo, lahat po tayo dati nakadestino po doon dahil nga sa pagkakasalang nagawa po natin. No? And this is something that God has already resolved. No? Every one of us deserve to be punished. Sabi po sa ikalawang Tesalonica, Manata 1, 5-10. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na makatarungan ng paghatol ng Diyos at ginagawa niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na papahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at paparusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumunod sa magandang balita ng ating Panginoong Hesus. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kanyang mga pinili at ang parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya.
Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang magandang balitang ipinahayag namin sa inyo. Gaya nga ng paulit-ulit ko nababanggit, pinadala ng Ama ang kanyang anak si Jesus para mamatay alang-alang sa atin, para sa ating mga kasalanan. Bagamat inosente si Jose sa kwento niya, alam ko sa totoo na hindi naman talaga siya inosente bilang tao. Tao siya katulad natin at makasalanan siya katulad natin. Si Jesus tunay na inosente. Si Jesus tunay na walang kasalanan. Si Jesus tunay na walang maling ginawa. Ngunit inalay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Kahit si Jesus ay naghirap ng walang dahilan or ng walang dahilan sa sarili niyang gawa, kundi ng dahilan ng ating mga pagkakasala. Dinuraan siya, kinasuklaman siya, pinagtawanan siya, no? Nilait siya, sinaktan siya, pinagtabuyan siya, at ultimo pinahirapan siya at pinatay siya. Ang kordero ng Diyos na malinis ay pinatay dahil sa kasamaan natin, dahil sa kasalanan po natin. And sabi ko nga, yung paglalaban ng dalawang magkasalungat na ideya, sa kabila ng kasamaang ito, nagdulot ito ng buhay na walang hanggan para sa ating lahat. Sa isang masamang eksena, dumating ang pinaka-mabuting balita. Ang weird, ano? Yung mabuting balita ay ang pagpapahayag ng kamatayan ni Kristo. Tignan mo, ano? Ang weird, ano? Ang mabuting balita ay ang kamatayan ni Kristo. Dahil ito ang totoo. Dahil sa kanyang kamatayan, ito ang nagdulot ng lahat ng mabubuting bagay sa ating buhay. Sabi po sa Roma, Kabanata 5, 18 hanggang 19. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat kung ang lahat ay naging makasalanan dahil sa pagsuway ng isang tao, ang lahat ay mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isa ring tao. The cross was meant for evil, but God meant it for good. Ang krus, connected siya dun sa topic last week. The cross was a death penalty during that time. Hindi na unang ipinako si Kristo at alam natin for sure na hindi din siya ang huli. Crucifixion was the death penalty of the Romans. Crucifixion was an inhumane and torturous thing to do to a fellow human being. Napakasama po ng bagay na ito. At ang pagpasa ng krus, gaya ng sinasabi ni Jesus, maaga pa sa kanyang ministeryo, ay isang indikasyon ng kamatayan. Kailangan niyong pasanin ang inyong krus. Kasi ang mga nagpapasan ng kanilang krus, ang mga taong mamamatay sa pinapasan din nilang krus. Ito'y napakasama, napakasalimuot. Ang sabi nga ng marami ng mga historians, ito'y nakareserba para sa mga pinakamasasamang kriminal at mga tao lamang. The crucifixion was meant for evil, but God used it for good. Yun ang nangyari. Yun ang totoo. Hindi natin matatapos, mga kapatid, ang buong usaping ito sa isang oras o sa isang umaga. Ngunit nawa sa ilang mga salitang ating nabasa at napakinggan, makita natin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Ang problema ng kasamaan, tandaan, ay hindi po nanggagaling sa Diyos, pero nanggagaling sa lahat ng bagay labas sa Diyos. Dahil sa ating sariling pagpili, dahil sa kalayaan ng tao na magdesisyon, magpasya sa kanyang sarili, dahil pinili natin na labagin at lapastanganin ang Panginoon. No? Yun ang pinagmumula ng kasamaan sa mundo. And even all of this, no, lahat ng ito ay resulta ng sumpa na dumating sa mundo dahil sa kasalanan po ng tao. No? But God is sovereign. No? Hindi maipapaliwanag o mabibigyang lubos na na explanation ng mensaheng ito ang lahat ng uri ng kasamaang nangyari sa buhay mo o kahit sa buhay ko. I'm sorry, but hindi po talaga ganon. Kung gusto mong malaman yung pinakadahilan
Manalangin ka kapatid at hingin mo sa Diyos. Kung biyayaan ka niya, ipaalam niya sa iyo, pero again, hindi din po yun obligasyon ng Diyos. No? Hindi naman siya mas mababa sa atin, kundi tayo ang mababa sa Kanya. No? Whatever happens, we know that God is in control. No? Ang ating kaisipan na hindi katulad ng Kanyang kaisipan. Maraming pagkakataon, hindi talaga natin ito mauunawaan. No? Kaya nga, kailangan po ng pananampalataya. Pagtitiwala ang sagot. Nagtitiwala ako sa iyo, O Diyos, kahit na hindi ko nauunawaan ang mga bagay na ito. Yun ang tunay na sukatan ng pagtitiwala eh. Kung nagtitiwala ka lang sa Diyos kasi nauunawaan mo ang mga bagay na nangyayari sa buhay mo, masasabi ko po na mababaw ang pananampalataya mo. Dahil ang tunay na sukatan yan is kung walang-wala ka na at hindi mo na alam ang gagawin mo, pero nagtitiwala ka pa rin sa Kanya. Sabi ko nga kanina, iba ay kine-question kung talaga bang mabuti ang Diyos o talaga bang makapangyarihan siya. Kasi kaya naman niyang pigilan ang kasamaan, pero bakit hindi niya ito pigilan? Well, ang sagot lamang na pinakasimple para po dito ay, hindi pa naman po kasi tapos ang Diyos. Hindi porket walang ginagawa ang Diyos ngayon na ibig sabihin wala na siyang gagawin. Darating ang panahon kung saan hahatulan niya ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. At aanihin ng tao ang lahat ng kanyang gawain, mabuti man o masama. Darating ang araw na iyon na magsusulit ang bawat isa at haharapin ng bawat isang tao ang kanyang kasalanan. Where is justice? Justice is coming. So ang tanong, bakit tumatagal? Bakit parang ang bagal? No? Bakit parang ang tagal na nating naghihintay? Bakit wala pa rin? Well, may sagot dyan si Pedro. Kalawang Pedro Kabanata 3 talatang 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Bakit may delay? Para sa atin yon. Kung walang delay ang Diyos at paparusahan niya ang tao ayon sa kanyang buhay, ngayon din, ora mismo, wala pong makakatayo sa kanyang presensya. May delay para sa kapakanan po natin. No? Para po sa ating pagtatapos, no? Kung mabuti ang Diyos, hindi ba gusto niya ang pinakamabuti para sa atin? Hindi ba ibibigay niya ang pinakamabuti para sa atin? Ang pinakasimpleng sagot, of course! Yes! God is good and He wants the best for us. Pero, kapatid, bago ka makalimot, sino bang nagsabi sa'yo na yung best nandito na? Baka kasi hinahanap mo yung best sa mundo. Wala po dito yung best sa mundo. Ano po ang sabi sa Pilipos Kabanata 3:20? Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Doon magmumula ang tagapagligtas na hinihintay natin ng may pananabik ang Panginoong Hesukristo. Of course, there's a best for us. There's a best place prepared especially for us. Pero hindi po yun dito sa mundo. Wala po yun dito. Sa kabila ng kahirapan dito, sa kasalukuyan, the best is yet to come. Nag-aabang at inaasam natin ang araw na ito dahil ang araw na ito ay wala pong katulad at wala pong kapantay. Sabi po sa Roma, Kabanata 18, para sa akin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalatiang mahayag sa atin balang araw. At ano ba yung kalwalatiang ito? Pahayag 21:1-4. Pagkatapos nito, nakita kong isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal ng lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Magandang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling na lang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay.
God wants the best for us. But the best is yet to come. Yung mga magagandang bagay sa lupa, tandaan nyo po, alam kong gasgas na po, pero bonus lang po yun. Bonus lang po yun. Na sa kabila ng kasamaan sa mundo, may kagalakan ng Kristiyano. Sa kabila ng kahirapan na dinadanas natin, meron tayong katuwaan at kaligayahan. Kaya nating pumalakpak, kaya nating umawit, kaya nating sumayaw, kaya nating matuwa sa galak. Bonus po yun lahat. No? Kaya magpasalamat po tayo sa Diyos. No? Kilalanin natin ang kabutihang ginagawa niya sa atin. At kasama nga sa ating pumbuhay ang pagtitiis. Pagtiisan naman natin ang mga kahirapan sa kasalukuyan. Hindi yan pang matagalan. Sabihin mong matagal ang buhay ng tao, mabilis lang ang buhay ng tao, mga kapatid. Mukha lang matagal sa mata natin, pero mabilis lang po yan. At hindi natin kailangan maghintay ng ganong katagal para maramdaman at madama natin ang tunay na biyaya ng Panginoon. Kaya nawa sa umagang pong ito, no, at least mabigyan, maibsan ang ating pagtatanong sa napakaraming kasamaan na umiiral sa mundo ngayon. Huwag kang mag-alala. Ang kasamaan kaya pong gamitin ng Diyos. Kaya niyang baliktarin ang layunin nito. No? Bagamat hindi sa kanya nanggagaling ang masama, no, siya pa rin ang may hawak ng lahat ng bagay. Purihin po natin ang Diyos sa umaga pong ito. Sa pagtatapos po natin, ninanayaan ko po ang bawat isa na tumayo na po at tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, muli nagpupuri at nagpapasalamat kami sa umagang ito. Sa isang mahirap na talakayan, Panginoon, ay nawa nagbigay ng liwanag at nagbigay ng mabuting kaisipan sa amin ang lahat ng aming napakinggan. Napakasama nga ng sanlibutan, napakasama nga ng kasalukuyang panahon. Subalit naniniwala din kami sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, at sa inyong mga pangako sa aming lahat. Oo, may mga pansamantalang kahirapan, merong sakit, merong trahedya, merong pagdurusa, merong kalungkutan, kalumbayan. Ngunit hindi po nito kahit kailan mapapantayan ang kabutihang ginawa niyo para po sa amin. Ang ipinagkaloob niyo pong buhay na walang hanggan, ang siyang lumulutas sa pinakamalalim naming mga problema. At sa pamamagitan nito, meron kaming panibagong buhay na nagmumula sa inyo. Buhay na hindi lamang panlupa, buhay na walang hanggan. Kapiling kayo at ang mga anak ng Diyos. Patuloy, Panginoong Diyos, na magtiwala kami sa inyo. Bagamat maring may mga dinaranas kaming kahirapan sa aming mga sariling buhay, tignan namin at makita namin, kilalanin namin ang pagkilos ninyo sa kabila ng mga kahirapang ito. At higit sa lahat ay lagi kaming magtiwala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, at nawa pagtibayin ninyo ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumula ng ating kapayapaan at ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon.